May mga pagkakataon bang pinili mong manahimik, pero sa katahimikan mo, parang mas malakas ang sigaw mo kaysa sa kahit anong salita? Yung tipong wala kang sinasabi, pero ramdam ng lahat ang presensya mo. Yung hindi mo siya pinapansin, pero mas lalo siyang nababaliw kung bakit hindi mo nagawang maghabol. Ito ang hindi alam ng marami, na minsan ang pinakamalakas mong sandata ay hindi ang galit, hindi ang paliwanag, hindi ang mensahe, kundi ang katahimikan mo mismo. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit, sa mundo na puro ingay at pagmamayabang, ang pagiging tahimik mo ay isang uri ng kapangyarihang hindi kayang tapatan ng kahit sino. Pero bago tayo tuluyang pumasok sa mas malalim na usapan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod nating uploads ay palagi kang updated. Dito, sama-sama nating hinuhubog ang isip at kaluluwa gamit ang mga aral ng Stoicism at Pilosopiya, mga kaisipang hindi lang nagbibigay ng aliw, kundi nagbibigay ng lakas para harapin ang matitinding laban sa buhay. Secret number 1. The power of silence when absence speaks louder than presence. May isang lumang kasabihan na galing pa sa mga Stoic, ang hindi tumutugon siya ang may kontrol. Ngayon isipin mo ito ng mabuti. Sa mundo ngayon na puno ng sigawan sa social media, mga opinyon at mga taong laging gustong may huling salita, ang taong tahimik ay parang multo na hindi nila kayang intindihin. Hindi mo siya marinig, pero nararamdaman mo siya. At madalas ang hindi mo naririnig, siya ang pinaka-nakakabahala. Sa bawat argumento, sa bawat pag-aaway, sa bawat sitwasyong gusto mong ipaliwanag kung bakit ka tama, kapag pinili mong hindi magsalita, kapag pinili mong pigilan ang sarili mong magpaliwanag, ang totoo hindi mo tinatakas ang laban. Ikaw ang nagdidikta kung kailan matatapos ito. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng boses. Ito ay disiplina na tinatanggihan ang tukso ng kaguluhan. At iilan lang ang kayang gawin iyon. Si Epictetus, isang Stoic philosopher na dating alipin, minsan niyang sinabi, ang kapangyarihan ay hindi sa pag-aari kundi sa kontrol ng sarili. At isipin mo kung gaano kalalim yon. Isang taong inalipin, ginapos, pinagkaitan ng kalayaan, pero sa loob niya malaya siya. Dahil hindi niya pinayagang kontrolin ng mundo ang kanyang isipan. Ganon din kapag pinili mong manahimik. Hindi ito senyalis ng pagkatalo. Ito ay tahimik na deklarasyon ng kapangyarihan. Habang ang iba ay nalulunod sa sarili nilang emosyon, ikaw ay lumulutang sa ibabaw nito. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong walang saysay ang paglangoy sa baha ng walang direksyon. Ang katahimikan ay parang salamin. Kapag tumitig ka dito, makikita mo ang sarili mong mukha walang pagtatago. At kapag tahimik ka sa harap ng ibang tao, napipilitan silang makita ang kanila. Kaya minsan, mas natatakot silang harapin ang taong tahimik kasi sa katahimikan mo, napapakita mo sa kanila ang sarili nilang kasinungalingan. Sa bawat sandaling pipiliin mong hindi pumatol, ipinapaalala mo sa kanila na hindi mo kailangang manalo sa argumento para maging panalo sa sarili mo. At iyon kapatid, ang kapangyarihan ng katahimikan, hindi nito sinusunog ang mundo. Tahimik lang nitong pinapakita kung sino talaga ang may kontrol. Secret number 2. When you're silent, they start hearing their own noise. Kapag tahimik ka, akala nila wala kang nararamdaman. Akala nila wala kang iniisip, pero ang hindi nila alam, sa katahimikan mo sila mismo ang nagsisimulang makinig sa sarili nilang ingay. Yung mga tanong na dati nilang tinatabunan ng yabang, unti-unting bumabalik. Bakit hindi siya nagsasalita? May mali ba ako? Hindi na ba ako mahalaga? At sa bawat tanong na iyan, ikaw ang nasa isip nila, hindi dahil gumawa ka ng drama, kundi dahil pinili mong wala kang gawin. At doon nagsisimula silang mabaliw. Isang sikat na psychologist, si Carl Jung, may sinabi, ang mga bagay na kinaiinisan mo sa iba, madalas ay refleksyon ng sarili mong hindi mo matanggap. Kaya kapag pinili mong manahimik, hindi mo lang sila tinanggalan ng atensyon, tinanggalan mo sila ng salamin na ginagamit nilang pantakip sa sarili nilang pagkakamali. Ngayon sila na ang nakaharap sa hubad na katotohanan na hindi ka nila kayang kontrolin at hindi na nila alam kung paano ka babasahin. Tandaan mo, ang mga taong sanay na kontrolin ka, kapag bigla kang tumahimik, nagiging kagimbal-gimbal iyon sa kanila. Kasi nun, bawat sagot mo ay parang oxygen nila. Bawat paliwanag mo, kumpirmasyon na mahalaga pa sila. Ngayon, sa kawalan ng tugon mo,
para silang sinakal ng kawalan mo ng reaksyon. Ito ang ironya. Ang mga taong minsan mong hinabol, ngayon sila na ang nauubusan ng hangin habang naghihintay sa sagot mong hindi na darating. Sa psychology, tinatawag itong projection. Ibig sabihin, kapag hindi mo na sila sinasagot, ang lahat ng iniisip nila tungkol sa'yo, galit, panlalamig, pagkamuhi, lahat iyon sarili nilang emosyon lang na hindi nila matanggap. At habang mas pinipilit nilang maintindihan kung bakit ka tahimik, mas lalo silang nabubulabog kasi hindi nila alam kung galit ka o tapos ka na lang talaga. At sa hindi nila alam, nagsisimula silang magduda, hindi sa'yo, kundi sa sarili nilang halaga. Yan ang kakaibang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maunawaan. Kasi sa tuwing pinipili mong huwag magsalita, ang tahimik mong presensya ay nagiging tanong na hindi nila kayang sagutin. Kaya habang tahimik ka, habang hindi mo sila pinapansin, habang nakatingin ka lang sa harap, hindi mo alam sa likod mo, may mga taong nagsisimula nang maramdaman ang bigat ng pagkawala mo. At iyon ang hindi nila makakalimutan, ang presensya ng isang taong hindi kailangang magsalita para iwan ang marka niya. Secret number 3, the psychology of silence and rejection. Marami ang hindi nakakaintindi, pero sa psychology, may tinatawag na cognitive dissonance. Ito yung hindi mapakaling pakiramdam na nararanasan mo kapag ang paniniwala mo at ang realidad ay nagbabanggaan. Parang sinasampal ng katotohanan ang isang kasinungalingang matagal mong pinanghahawakan. Isipin mo to. May isang taong sanay na hinahabol, sanay na kinakausap, sanay na inuuna. Tapos bigla kang tumahimik. Wala kang paliwanag, walang drama, walang huling mensahe. Bigla mo lang pinili ang katahimikan. Ang utak nila ay magpapanik. Kasi dati, tuwing may problema, alam nila kung anong reaksyon mo. Ngayon, parang hindi ka na mabasa. At sa kawalan ng paliwanag mo, doon nila nararamdaman ang tinatawag na psychological void. Isang uri ng kawalan na pinupuno ng sariling imahinasyon. Kaya kapag wala kang sinabi, kapag hindi mo sila binigyan ng closure, kapag hindi mo sila pinansin, hindi ibig sabihin hindi mo sila mahal o wala kang pakialam. Ibig sabihin lang, ayaw mo nang maglaro sa laro ng paliwanag na walang katapusan. At habang mas hinahanap nila kung bakit, habang paulit-ulit nilang sinasabi sa sarili nilang hindi siya ganito dati, mas tumatagal ka sa isip nila. Dahil sa bawat tanong na walang sagot, ang utak nila ay paulit-ulit na bumabalik sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit minsan ang no contact ay hindi lang taktika, isa itong leksyon. Hindi lang ito paraan para makalimutan ang isang tao, kundi paraan para turuan ang sarili na hindi lahat ng bagay ay kailangang tapusin sa pamamagitan ng salita. Kasi ang utak ng tao ay galit sa kawalang linaw. Gusto nito ng paliwanag, gusto nito ng kontrol, at kapag tinanggal mo iyon, doon mo sila natuturuang harapin ng katotohanan na hindi sila palaging may kapangyarihan sa nararamdaman ng iba. Sa Stoicism, ito ang sining ng disiplina, ang pagtanggap na hindi mo kailangang sagutin ang lahat. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Dahil sa huli, hindi naman totoo na ang hindi nagpapaliwanag may tinatago. Minsan, ang hindi nagpapaliwanag ayaw nang makipagtalo sa mga taong hindi marunong makinig. Kaya kung pinili mong manahimik, hindi dahil mahina ka, hindi dahil nagtatampo ka, kundi dahil ayaw mo nang sirain ang kapayapaan mong pinaghirapan mong buuin. At sa mundo ngayon na puno ng ingay, ang taong marunong manahimik sa gitna ng kaguluhan, siya ang may tunay na kalayaan. Secret number 4, the story. The warrior who chose silence. May kwento sa sinaunang Roma tungkol sa isang mandirigmang Stoic na ang pangalan ay Lucius Varro. Isa siyang veterano ng digmaan, matapang, matalino at tapat sa mga kasamahan niya. Ngunit isang araw matapos ang isang labanan, pinagkaisahan siyang sisihin sa kabiguan ng kanilang hukbo. Tinawag siyang duwag, traidor at sinisi sa pagkatalo ng mga sundalong minsan niyang itinuring na kapatid. Sa harap ng korte, habang sigawan ng mga tao, tumahimik lang si Lucius. Hindi siya nagtanggol, hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw ng, "Hindi totoo yan!" Tinitigan niya lang ang mga kasamahan niyang minsang ipinagtanggol niya sa labanan. At pagkatapos ng ilang segundo, tumalikod siya at lumakad palayo. Walang salita, walang paliwanag, walang galit. Lumipas ang mga araw. Ang mga sundalo na dati galit na galit,
unti-unting nakaramdam ng mabigat sa dibdib. Habang naiisip nila ang tahimik na mukha ni Lucius, napagtanto nila. Wala siyang sinabing laban kasi wala siyang kailangang patunayan. Sa mga sumunod na linggo, isa-isa silang lumapit. Hindi dahil pinilit ni Lucius, hindi dahil inakusahan sila, kundi dahil sa guilt na unti-unting lumamon sa kanila sa tuwing naaalala nila ang katahimikan ng taong tapat sa kanila. Ang katahimikan ni Lucius ay hindi kahinaan. Iyon ang naging salamin ng kanilang konsensya at iyon ang tunay na anyo ng kapangyarihan. Kapangyarihang hindi nakasalalay sa boses, kundi sa paninindigan. Sa Stoicism, ito ang tinatawag na inner victory, ang panalo na hindi mo kailangang ipagsigawan. Ang tagumpay na hindi mo kailangang ipakita sa mundo dahil alam mong sa tahimik mong kilos, nangyari na ang hustisya. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maunawaan dahil minsan, ang katahimikan mo ay mas mabigat pa sa libu-libong paliwanag. Ang ginawa ni Lucius ay simple lang, tumindig, tumingin at umalis. At sa bawat hakbang na ginawa niya palayo, parang bawat kasinungalingan ng mga kasamahan niya ay unti-unting nabubura. Ganyan din sa buhay natin. Kapag pinili mong umalis ng walang sigaw, walang paliwanag, walang drama, doon nagsisimula ang tunay na hustisya. Dahil ang konsensiya ng taong nakasakit sa iyo ay magiging boses mo na hindi kailanman titigil. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay mensahe. Isang mensaheng mas malakas pa sa kahit anong sigaw, na hindi mo kailangang sirain ang iba para ipakitang hindi ka nila nasira. Secret number 5, silence as self-respect, not manipulation. Ngunit tandaan mo ito. Ang katahimikan ay hindi para manipulahin ang iba. Hindi ito laro ng ego. Ito ay isang uri ng paggalang sa sarili. Sa panahon ngayon, madalas ginagamit ng mga tao ang katahimikan bilang taktika para paikutin ang emosyon ng iba, para iparamdam na sila ang may kontrol o para ipakita na sila ang mas mataas. Pero ang ganitong uri ng katahimikan ay lason. Hindi ito stoicism. Ito ay pride na nagtatago sa anyo ng disiplina. Ang tunay na stoic ay marunong manahimik pero hindi para manakit. Tahimik siya dahil alam niyang ang pakikipagtalo sa taong hindi handang makinig ay parang pakikipagbuno sa hangin, walang patutunguhan, walang panalo. Kapag alam mong walang saysay ang pakikipagtalo, kapag alam mong hindi na makatarungan ang laban, kapag napagtanto mong hindi mo kailangang magpaliwanag para lang maintindihan, doon mo natutunan ang tunay na karunungan ng stoic. Ang pagbitaw ng may dignidad, hindi mo kailangang magmakaawa para sa pag-intindi ng iba. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa taong ginawa ng desisyon kung ano ang paniniwalaan niya. Dahil kung ipipilit mong ipaintindi ang katotohanan sa taong sarado ang isip, ang katotohanan mo lang ang madudungisan. Si Marcus Aurelius sa kanyang Meditations isinulat niya, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang hindi maging katulad nila. At kung iisipin mo ito, napakalalim ng ibig niyang sabihin. Hindi mo kailangang bumaba sa antas ng taong nanakit sa iyo. Hindi mo kailangang maging mapagmataas o mapaglaro para lang iparamdam sa kanila ang pagkawala mo, ang katahimikan mo. Kapag galing sa respeto sa sarili, ay nagiging banal na proteksyon laban sa kaguluhan ng mundo. Kasi minsan, ang pananatiling tahimik ay hindi pagtakas. Ito ay pagpili ng kapayapaan kaysa kaguluhan, ng kapatawaran kaysa paghihiganti, ng karunungan kaysa ego. Kapag pinili mong manahimik, hindi mo sila ginagantihan. Hindi mo sila tinatalo, binibigyan mo lang ng pahinga ang kaluluwa mo mula sa isang laban na hindi mo kailangang labanan. Kasi totoo, hindi lahat ng laban ay dapat harapin. Ang iba dapat lang palayain. At kung minsan, ang pinakamalalim na anyo ng paggalang sa sarili ay ang pag-amin na hindi ko na kailangang ipaglaban ang bagay na hindi na rin ipinaglalaban ako. Kapag narating mo ang puntong iyon, ang katahimikan mo ay hindi na taktika. Ito na ang naging simbolo ng kalayaan mo. Secret number 6. The modern noise, why the world fears the silent ones. Sa panahon ngayon, halos lahat ay nagsasalita. Lahat may opinyon. Lahat gustong marinig. Parang natatakot tayong matahimik. Kasi sa katahimikan, doon natin maririnig ang boses ng sarili nating isipan. At iyon ang ayaw ng karamihan, ang marinig ang totoo. Kaya kapag may isang taong tahimik pero kalmado, nagiging misteryo siya, isang enigma sa mundong sobrang maingay. At alam mo kung bakit natatakot ang mga tao?
sa ganitong uri ng katahimikan dahil hindi nila alam kung paano ito kontrolin. Sa mundo ngayon ng oversharing at paglalantad ng emosyon, ang taong marunong manahimik ay nagmumukhang malakas kahit wala siyang ginagawa. Habang ang iba ay nagmamadaling ipaliwanag ang bawat kilos nila, ang taong tahimik ay nakaupo lang, obserbado, mapanuri, payapa, at sa isang lipunan na nasusukat ang halaga sa dami ng likes, followers at opinion, ang taong hindi humihingi ng pansin ay nagiging nakakatakot. Dahil hindi nila alam kung ano ang iniisip mo. Hindi nila alam kung nasaktan ka, kung galit ka o kung tapos ka na talaga. At sa hindi nila alam, doon sila kinakain ng sarili nilang imahinasyon. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, "He who cannot remain silent is not in control of himself." Kapag hindi mo kayang manahimik, madalas ay dahil gusto mong marinig, gusto mong pansinin, gusto mong makuha ang huling salita. Pero kapag kaya mong tumahimik, iyon ang sandaling na pagtanto mong hindi mo na kailangan ng validation. Kasi sa mundong laging sumisigaw, ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong kayang makinig. Ang tunay na kalayaan ay nasa taong hindi kailangang ipagsigawan ang kanyang katahimikan at may kakaibang kapangyarihan sa taong hindi madaling mabasa. Kapag kalmado ka habang lahat ay naguguluhan, kapag tahimik ka habang lahat ay nag-aaway, kapag kaya mong ngumiti habang sila ay nagsisigawan, hindi ibig sabihin wala kang pakiramdam. Ibig sabihin marunong kang magtimpi, marunong kang maghintay, marunong kang pumili kung saan ka lulugar. Ang mga tahimik na tao, madalas silang hindi napapansin sa simula. Pero sila rin ang mga taong hindi mo makalimutan kapag nawala. Dahil may bigat ang presensya nila, isang bigat na hindi mo maririnig, pero ramdam mo sa bawat sandali. At iyon ang dahilan kung bakit ang mundo ay natatakot sa mga tahimik. Hindi nila alam kung kailan ka kikilos. Hindi nila alam kung anong iniisip mo. Hindi nila alam kung hanggang saan ang pasensya mo. At sa hindi nila alam, doon sila nagkakandara pa, doon sila natutong irespeto ka, at doon nila napagtatanto na ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihang hindi kayang intindihin ng mga taong hindi marunong mapayapa. Dahil sa mundong maingay, ang tahimik ay hari. At sa bawat segundo ng iyong pananahimik, ang mga taong minsang binasag mo ng salita, ngayon binabasag mo ng kawalan mo ng reaksyon. Sa dulo, marahil hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit ka umalis. Hindi mo kailangang sagutin kung bakit hindi ka na naghabol. Dahil ang katahimikan mo na mismo ang sagot. At sa oras na maramdaman nilang mas buo ka sa pagtahimik, doon nila maiintindihan na hindi ka na kailangang balikan. Dahil ang katahimikan mo ay hindi kawalan, ito ay patunay na natutunan mo na kung sino ka at hindi mo kailangang ipaliwanag iyon sa kahit sino. Kaya kung naririnig mo ito ngayon at pagod ka na sa paulit-ulit na paliwanag, pagod ka na sa habol, sa paghingi ng pansin, hayaan mong maramdaman nila ang presensya mo sa pamamagitan ng kawalan mo. Dahil minsan, ang pinakamalalim na sagot ay ang hindi na pagsagot. At ang tunay na stoic ay hindi ang taong laging tama, kundi ang taong marunong tumahimik kapag alam niyang wala nang dapat ipaglaban. Sa mundo ng mga maingay, ang tahimik ay hindi mahina. Siya ang pinakamatatag dahil alam niyang kahit walang salita, ang presensya ng isang taong payapa ay kayang magpayanig ng buong mundo. Kung naramdaman mong tumama sa iyo ang mga sinabi ko, kung may mga bahagi ng video na parang ikaw ang tinutukoy, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumadaan sa ganitong laban, ang labang hindi palaging nakikita ng iba, kundi sa loob mismo ng ating isipan. At kung gusto mong patuloy na paalalahanan ng sarili mo ng mga ganitong aral, mga katotohanang hindi madalas sabihin pero kailangan mong marinig, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Dahil dito, lagi kang may kasamang boses na magpapaalala sa iyo na kaya mong maging buo kahit mag-isa. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na tingin mong kailangan makarinig ng ganito ngayon. Baka ito na ang mensaheng matagal na nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong sinasabi, manatiling matatag, manatiling totoo at higit sa lahat, manatiling malaya. Hanggang sa susunod, simple pero stoic.